Tapos bigla na lang sumulat si Virgilio Lazo, yung PDEA, director, dito sa Office of Transnational Crime sa Krami. Ngayon ito? Yes, this recently. Okay. At sinasabi niya na tanggalin sa red notice list ng Interpol si Peter Lim. Oh. Because the case has already been dismissed. Ayos. Attorney Glenn, bilang panimula habang inihanda natin ang ating news analysis component sa topic na ito, paano mo tinitingnan ang ganitong mga development sa political situation natin na biglang iminaniobra ng sinasabi ni Senate President Mig Zubiri noon na powers that be na hindi niya kayang napagbigyan lahat ang mga utos sa kanya? Oh, actually, Kuya Eric, mga kababayan, malinaw yung sinabi ni Senator Mig Zubiri. Hindi niya nasunod yung utos ng powers that be, kaya po siya biglang napalitan. First, hindi po madaling magpalit ng Senate President. Kailangan mo ng simple majority, that is 12 plus 1, kasi 24 yung senador natin, 12 ang 50% plus 1, so 13, 15 ang pumirma. Now, merong report ang Philippine Center for Investigative Journalism na yung 15 ay all re-electionist senators. Ito nagpumanig kay Chis Escudero. Ito pumanig kay Chis Escudero. And then, tingnan natin yung circumstances ng pagkapalit. Oo. Re-electionist for 2025? Yes, for 2025. Okay. Bigla na lang, napalitan siya. And in the middle of this investigation on the PDEA leaks, kung matatandaan natin, si Ginoong Jonathan Morales, sinabi po niya na dapat isumon si Lam. Si Lisa Araneta Marcos. Lisa Araneta Marcos. Because doon sa huling hearing bago siya ma-cite in contempt at ma-detain. Yes, bago siya ma-detain, sinabi niya yun na although as a resource speaker, you cannot move. Opo. Kasi hindi ka naman senador, hindi ka member ng committee. Only a member of the committee can make a motion. Although, sinuggest niya, that would be a suggestion na ang sabi ko nga, because Lisa was mentioned, Lam, and Lam is widely known as Lisa Araneta Marcos. Exactly. So, she becomes a person of interest, di ba? Hindi lang suspect, person of interest. So, for if we are going to ferry out the truth, then dapat lahat ng na-mention dyan should be summoned para tanungin because we are after the truth. So, kasi it has an effect not only on our national security and public safety policies, but rather also on the integrity of the office of the President na siyang naging epekto ng mga revelations sa committee hearing. Tama po ba? Yes. Remember, balik tayo sa ating konstitusyon. A public office is a public trust. Yes, tama yun. So, if it's a public trust, then the person holding the office must be accountable to the people at all times. Claro. Hindi lang sa official na conduct mo, pati sa personal mong buhay. Habang ikaw ay nanunungkulan. Habang ikaw ay nandyan. Because you stand as the epitome of what a public servant should be. At mas mataas ang kalidad ng accountability na in-expect ng tao kapag ikaw ang Pangulo ng bansa. Yes, because all else will follow. Tama. You see, tingnan nyo, mga kababayan, kung ang Pangulo ay kurakot, lahat ng mga opisyal dito sa baba, ang nasa isip nila, bakit ikaw lang ba ang may karapatang mangurap? Kung kurap ka, magnanakaw din kami. Kasi you show the lead. Yes, because you are leading. Pero mga kababayan, kung alam na mga public officials na malinis, matino ang Pangulo, everybody else will toe the line. Paano kung ngagba? Yung itinuturo ng mga maraming social media reports and revelations na involved siya at hindi natitigil ang kanyang involvement sa drug abuse and substance abuse, ganon din ba ang epekto niyan sa accountability and integrity of office? Actually, mas malala. Okay. Mas malala. Because I would like to take this example again. Si Miss Maharlika, meron siyang vlog one time at sinabi niya, si Peter Lim, Peter Lim sa Cebu. Sa Cebu, yes. Yung may-ari ng Hilton Motorworks. At ng isang controversial na massage parlor. Hindi ko na mabanggitin. Mas marami kang alam, Kuya Erika. Na hinagisa ng Granada. Okay. Sige. Kinasuhan ito sa panahon ni President Duterte. Hinabol ito. Tandaan mo, hinanap pa nga siya ni President Duterte na nakasuhan to. Tapos bigla na lang sumulat si Virgilio Lazo, yung PDEA, director,
dito sa Office of Transnational Crime sa Krami. Ngayon ito. Yes, this recently. Okay. At sinasabi niya na tanggalin sa red notice list ng Interpol si Peter Lim. Oh. Because the case has already been dismissed. Ayos ah. Ngayon lang mabuti at ibinulgar mo yan ah. No, because this is a clear example Ngayon pala ito. of what happens when your leadership is bangag. Ano daw ang ibig sabihin ni Director Lasso na PDEA Director General, Attorney Glenn, kung bakit pinapatanggal niya sa red notice sa Transnational Crimes Unit ang pangalan ni Peter Lim, hindi pa nga ito sumurrender? Obviously, may kaso siya sa Regional Trial Court. And then, probably nakabail. And then, yung abogado niya sumulat kay Lazo na si Lazo naman ang nag-recommend na tanggalin sa Interpol Red Notice List si Peter Lim notorious ito na na-dismiss. Itinuro ito ni Pangulong Duterte Yes, oo nga eh. na isa sa mga pugad ng mga tagapagtaguyod ng droga sa bansa. Oo nga. So, and then I found out, of course doon din, may pinadala si Maharlika sa akin na document that the information was withdrawn. Kaya na-dismiss yung kaso sa RTC. Nag-withdraw. Nag-withdraw ang prosecutor. Mga kababayan, Kuya Eric, the prosecutor will withdraw the information. Pag sinabi natin information, hindi yung piece of information ha. Complaint charge ito sheet. yung official information. Ito yung official charge. Charge sheet Pag sa kinasuhan ka, ang tawag doon information. Correct. Nakalagay yun sa iba. Mataas yun eh. Sa taas. Information. Tama. And then you are being accused of committing this crime. And then ito yung ipa-file sa korte. It was drug trafficking, right? No. It's about drugs. It's about drugs. So, nag-withdraw ang prosecutor. Hindi mag-withdraw ang prosecutor on his own. Kung walang... May direktiba sa Secretary of Justice. Ayun na naman tayo dito. May direktiba yan. The prosecutor on his own will not withdraw the information. Susunod yan kung may mandato sa taas from the Secretary of Justice. Very scandalous yung revelation na ito, Attorney Glenn. Ngayon lang ito natalakay dito sa in-public discussion. Yun nga, Kuya Eric, sinabi ko kay Ate Clay, you need to bring it out to the fore. Because this is an example of what a bangag administration would look like. Attorney Glenn, the people will not really be short of interesting revelations kapag ikaw ang guest namin sa Pilipinas nating mahal. Hold the line muna at hindi natin yan iiwan. Pero dahil may nakasalang tayo na talakayan na una nating tinalakay, itong rigodon sa liderato sa Senado, ay biglang nagpasori si Senator Chis Kilay Escudero kung bakit nagmaniobra daw sila natanggalin sa pagka-Senate President si Senator Migs Zubiri. Mga kababayan, bago po ang iba pang mga pasabog ng revelations na gusto naming talakayin ni Atty. Glenn Chong dito sa Pilipinas nating mahal, tunghayan muna natin ang ulat balita na ito. Bago pa tuluyang mag-adjourn ang huling sesyon ng 19th Congress, ay humingi ng tawad sa Senate President Chis Escudero sa lahat ng mga nasaktan matapos ang pinakahuling pangyayari sa Senado. Una nang inamin ni Escudero na siya mismo ang nanguna para palitan sa pwesto si Senator Migs Zubiri bilang Senate President. Tinihiling ko po ang inyong paumanhin kung may naabala man kami, kung may nasaktan man po kami, kung meron man po kami naapakan ng mga paa. Sana tanggapin niyo aking buong pagpapakumbabang paghingi ng tawad at sisikapin po namin na gawin lahat po ng aming makakaya para hindi man mahigitan, mapantayan man lang namin ang nagawa at nakamit ng mga nagdaang tagapangulo ng Senado at ng bagong liderato. Matatandaan na nauna nang nagsori si Senator Bato de la Rosa kay Senator Migs Zubiri dahil sa hindi raw nito naipanalo ang gyera para sa dating Senate President. Samantala, si Senator Robin Padilla, ipinagtanggol naman si De La Rosa sa pagpirma nito sa resolusyon pabor kay Escudero. 4 kaming PDP. Okay, ako, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Tolentino. Kami ay isang partido, kaya ang boto namin ay isa lang. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit nagkaroon ng naging emosyonal siya sa pangyayari. Kasi talaga namang para sa akin, at alam ko naman yung nangyari dahil ako ang presidente ng acting presidente ng PDP. Alam ko kung ano yung nangyari sa aming block. Sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat yun ang boto ng lahat.
Ayon kay Padilla, wala nang nagawa si Bato sa mga pangyayari nang kausapin nila ang senador. Kasi kailangan mamili siya, partido o yung kanyang matatawag natin na pakikisama kay SP, MIGS. Siyempre, nanaig yung pagiging party man niya. Samantala, nagkaroon na ng reorganization sa ilang pangunahing komite sa ilalim ng bagong liderato. Ang ilang senador ibinoto sa mga malalaking komite, kabilang na ang mga senador na bumoto pabor kay Mig Zubiri. Si Senator Zubiri na-elect na pangunahan ang Committee on Economic Affairs. Si Senator Sani Angara naman ang pumalit kay Senator Francis Tolentino bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Na-elect namang chairman ng Senate Committee on Sustainable Goals si Senator Nancy Binay. Si dating Majority Floor Leader Joel Villanueva naman hahawakan ang Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Samantalang si Senator J.V. Herosito ang magiging chairman ng Committee on Local Government. Pinag-iisipan pa ng grupong Solid 7 na siyang grupo ng mga senador na pinamumunuan ni Senator Juan Miguel Zubiri kung aanib ba sila sa minority at makikiisa kina Senator Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros. Kasunod nga ito ng naganap na palitan ng liderato sa Senado kamakailan. Ang Solid 7 ay kinabibilangan ni na Senator Zubiri, Nancy Binay, Loren Ligarda, Sherwin Gatchalian, J.V. Herosito, Sani Angara at ni Senator Joel Villanueva. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, may kalayaan sila mag-manifest na mapabilang sa minority bloc pero hanggang ngayon raw ay tinuturing pa silang bahagi ng mayorya. Sa ngayon, base sa tradisyon at rules ng Senado, tinuturing namin silang bahagi ng mayorya. Dahil kung maalala nyo, after nung election by acclamation, dalawa lamang ang nag-manifest na sila nag-abstain at hindi sumali sa boto. Kaya nanatili sila sa minority. Si Senator Pimentel at saka si Senator Hontiveros. Malayang makakapag-manifest kahit anong oras basta may plenary session kami, sino mang miyembro na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayorya. Pero bahagi man sila ng mayorya o minorya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko mula matapos ako manumpa, tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Escudero na makikita sila ni House Speaker Martin Romualdez sa mga susunod na araw kung saan mas gusto daw nitong mapag-usapan muna nila ang patungkol sa relasyon at asal ng mga mababatas kesa ang iba pang bagay gaya ng charter change. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas man ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary remarks. Pagdating sa magiging priority bills ng bagong leadership, wala pang masabi si Escudero. Titingnan daw muna nila ang mga priority bill na naunang isinumite ni Zubiri bago ang pagkapalit ng liderato. Nagpasumite si Senate President Zubiri ng 5 priority bills ng kada senador. At pinapabalik tanawan ko yun para makita ko ano yun, ano rin napasa. Tapos itatabi namin yan sa LEDAC, dun sa mga in-approve ng LEDAC na administrasyon na priority ng Palasyo. Itatabi namin yan dun sa priority naman sa punto de vista ng mga mambabatas, ng mga local pet bills nila para makita namin kung ano at gagawa at huhubog ng sariling agenda. Nagpahayag naman ng personal stand ang bagong Senate President sa first bill na kahapon ay nagkapasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Menos away, menos gulo, menos debate dahil matagal naman na yung nandyan.
Mga kababayan, napakinggan po natin ang magkasunod na dalawang ulat talakayan tungkol sa rigodon sa liderato sa Senado. Ang tanong kay Atty. Glenn Chong, gaano kahalaga po sa demokrasya ng Pilipinas at sa mabuting pamamahala na magkakaroon tayo ng independyente at may integridad na uri ng Senado? Kuya Eric, mga kababayan, our democracy is founded on the principle of co-equal branches of government, separation of powers, di ba? Ganito yan, tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, the legislative, and the judiciary. So, walang ni isa dyan ang minus or mas mababa kaysa kabila. All of them are co-equal. So, it is important na mahalagang-mahalaga na independent ang bawat branches ng gobyerno because they promote checks and balances. Especially because yung executive, siya yung nagpapatupad ng batas. Yun. So, which is prone to abuse. At nasa kanya ang security forces. Yes, Our forces sa siya ang police. commander-in-chief. The weakest among the three is the judiciary. Kasi wala silang teeth. Yeah. Wala naman silang police force to enforce it. They have to go, of course, through the law enforcement agencies of the executive branch. So, meron niyang, interrelationship of these independent branches. But it is important, mahalagang-mahalaga, na independent yung bawat branch ng gobyerno. If the purpose is to achieve checks and balances. Para maiwasan ang abuso sa kapangyarihan? Yes, maiwasan ang pag-aabuso ng kapangyarihan, whether that is in the form of corruption or sinusupil yung karapatan mong magmalayang magpahayag. There are many ways by which abuse take its ugly form, di ba? But if you have an independent Senate with its power of investigation, yun ang ano niya, yun yung hawak niya eh. Na I can summon people and we can investigate this. We make committee report and then kakasuhan natin yung mga nagkakasala. So therefore, the more important, the power of impeachment. Iyon. Yes, that's the power of impeachment. You cannot impeach, like in the case of the House of Representatives, hindi mo mai-impeach yung nakaupong Pangulo dahil hawak na hawak niya ang Kamara. Doon manggagaling Doon ang impeachment complaint. Tama. The Senate simply acts as the Impeachment court. Impeachment court. So, for as long as hawak mo yung Kamara, effectively, there is no impeachment, so to speak. So, pwedeng mag-abuso yung chief executive. Pero kung independent yung Senado, independent yung Kamara, then, magdadalawang isip yung Pangulo na hindi ko pwedeng abusuhin to because they could remove me anytime. Which brings me to the next question, Atty. Glenn. Hindi may kakaila na nakaangkla sa iskandalusong mga revelations ng PDIALEX Senate Committee hearing na pinangunahan ni Senator Bato ang rigodon na nangyari sa Senado. Yes. And so therefore, ang layunin nito talaga paralisahin, lumpuin ang naturang revelations at matanggalan ng forum sa Senado ang mga napaka-importanting mga bagay na naire-reveal na sana kung hindi nagkaroon ng ganitong rigodon at kudita sa liderato sa Senado. Do you believe so? Ganito yan, Kuya Eric, mga kababayan. Pag pinalitan mo yung Senate President, like in this case, nawala si Zubiri, napalit si Escudero, necessarily, tingnan mo anong ginawa nila Loren Legarda. They resigned from their committee chairmanships, from their position, to give way to the new leader, to choose the people na itatalaga niya dyan sa mga committee. In other words, pwedeng palitan si Bato de la Rosa as chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. That's one goal. Palitan mo yan kasi hindi sumusunod sa gusto natin. Ayan. So there's no way to do it kasi si Senator Zubiri, sinabi niya hindi ko sinunod yung powers ng PE. Kasi pinapatigil yata ang investigation. Pinapatigil yung investigation, hindi naman niya inoorderan si Bato na itigil mo yan. Because in fact, si Bato continued to do the hearings. So the only way to do it is remove the leader para mapalitan yung chairman ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Dangerous Drugs. So malamang hindi pa ngayon, but in the days to come, kasi kung papalitan naman nila bukas or right now, ay sobrang garapal na yon, di ba? Tama. So they will bid time. Anyway, the Congress of the Philippines is in sine die adjournment. Yeah, kahapon. Yes. At pati na bang lower house? Yes, Sabay oo, sila. oo. Attorney Glenn, may commentary question mula sa ating viewer from Manila. Right now, sabi niya, Ka-Eric, pakitanong kay Attorney Glenn, ano pong masasabi niya
right after na magpalit ng Senate leadership, nagkaroon ng casual dinner daw. Casual ha, pero mukhang pinagandaan ng todo si BBM at Lisa Marcos sa mga senador na nakasama nila sa maniobrahan sa pagtatanggal kay Senate President Mig Zubiri. Your reaction, please. I saw that. Thank you for the question. Nakita ko yung report na yan. That is very Lisa Marcos. Why? 6 years akong nakipagtulungan sa kanila, nagtrabaho with them for free, di ba? Palagi kong sinasabi to nung una kong tumulong sa kanila. I remember, yun ako, pinaharap ako sa foreign and local media to explain the dayaan on the night of the elections. Because at that time, you need them to justify na dinaya sila ni Leni Robredo. They need me. They need me. Hindi ako ang nangangailangan sa kanila. They Kuya need Eric. you. They needed me. So they summoned me at 10 o'clock in the evening at harap ko BBC, CNN. Anong taon abroad. ito, Atty. Glenn? 2016. Before the elections. On the night of the elections. On the night of the elections. Nung ano na siya, na parang na-overtake na. Nagsimula na yung overtake. So, they summoned me around 10 o'clock. Bumaba na yung the maximum that Mr. Marcos Jr. obtained na lead is 945,043 votes. Memoryado ko yan. Yun Ito yung sa pinakamataas Leni niya. Robredo. Yes. Bago siya na-overtake ng alas 3. Okay. 3:26 the following day. Sige, in the go morning. ahead. Go ahead. 3:26 the following day in the morning, lamang na si Leni Robredo ng 555 votes. Okay. So, pero lamang si Marcos actually, maximum of 945,043 votes. Memoryado. Tapos nabawasan yun na nabawasan. Nung unang bagsak, unang bugso ng pagbawas, 250,000 na wala. Then 250, then 150, then 150, then 555 lamang na si Leni. Si Leni. Okay. So, pinaharap nila ako sa media, pina-explain ako, then in-explain ko naman how this is done. And then after that, pinapunta ako doon sa 7th floor, dito sa EDSA, na headquarters, and then nagkita kami ang mag-asawa for the first time. Si Bongbong, nakausap ko na yan before. Pero first time ko si Lisa na, nakausap ko na rin pala si Lisa, si Imelda Marcos nagdala sa akin doon. Ang timeline reference natin ito was the presidential elections. Yes. Hindi pa siya tumatakbo sa 2022. Hindi ba? Nung nanalo si President Duterte. Okay, Oo. sige, go. So, after that, less than 2 months later, binirthdayan ako nitong mag-asawa. Doon sa bahay nila, sa Forbes Park. Oo. Nagpa-birthday siya, nagpatawag ng banda, pati si Imelda nandoon, mga friends nila, and I was introduced with them. Of course, tatlo kaming birthday celebrant at that time. Si yung namayapang si Hubert Guevara, Yeah, si Hubert. si Ivan Uy, at ako, pareho kaming July 5, 6, and 12. So, nagpa-birthday siya sa amin. So, kaya sabi ko, this one is typical Lisa Marcos. Leni Robredo was Magpapasalamat. proclaimed already. Yes, na-proclaim na siya, nakaupo na siya. So kitang-kita nyo the question of Pam, our viewer from Manila, nagsasabi siya na nakakabigla naman para sabihin lang ni Chis Escudero that it was a casual dinner na ngayon pinaliliwanag ni Atty. Glenn Chong by matter of experience. Ganon ang mga sabi niya, Lisa Marcos style, na iimbitahin ka, kukumbindahin ka, at para ipaparamdam sa iyo na mahalaga ka sa kanila when they will still need you sa kanilang mga agenda. Tama po ba? Yes, that's typical Lisa Marcos. In fact, nung nag-party na kami, sinabi niya sa akin, I spent 200,000 for your birthday. Talagang ni-remind ka. Pinalam talaga sa, I spent 200,000 for your birthday. Ito yun. Of course, doon may mga tents. I think I left after midnight. And I was also, so parang nakakataba ng puso. But eventually, tatraidor rin ka rin pala. So, Kasi ang proseso ng pag-unfold ng pagtataksil at yung motibong may masama ay hindi naman kagad ipinapakita sa unang mga pagtatagpo sa unang bahagi. yes. Klaro. To highlight the point, mga kababayan. Like for example, sa case ni Hubert Guevara. Go. When Hubert Guevara was chosen as Senior Deputy Executive Secretary, pinakuha siya ni Lisa Marcos ng private jet sa Davao. Pinasundo. Pinasundo siya ng private jet sa Davao because Hubert was playing football there in Davao with his son. Okay, mahilig maglaro to ng Mahilig football. talaga si Hubert yan. So, kaya hindi nga ako, nagdududa talaga ako na nagka-heart attack eh. So, pinakuha si Lisa Marcos, pinasundo siya ng private jet. You see? Tas less than 2 years later, she dumped him.
Oh. Tinalaga niya sa SEC as commissioner, one rank lower than his original position. Oo, kasi siya number 2 man sa Office Yes. of the Executive Secretary. Ang tawag nila doon, promoted out. Promoted out. Out Wali of Malacanang. pinoromote, pero pina-out sa Malacanang. Yes, So, was promoted there a falling out? I suppose, yes. Very clear. Because si Hubert was Senior Deputy Executive Secretary. So ang ranggo niya is Undersecretary. Paglipat niya sa Securities and Exchange Commission, ang ranggo niya, Assistant Secretary. Assistant Secretary, kasi Commissioner lang siya, hindi siya Commissioner. Chairman. Hindi siya Chairman. So he was promoted out and demoted at the same time. Oh. So malinaw po ito yung mga bagay na kapag na-reveal ng isang tao, kagaya na Atty. Glenn Chong, na may direktang kaalaman, hindi mo maitatanggi sapagkat mahirap pabulaanan ang bagay na naganap sa karanasan at circumstantially ay nagdudugtong. Bago po itong isang pag-uusap, Atty. Glenn Chong, sa mga maniobra naman nila Speaker Martin Romualdez sa House, dito sa House of Representatives, gusto naming tanungin ngayon sa iyo, bago natin iwan itong issue na ito, gaano mo tinitingnan ngayon itong mga alignment sa Senado at sa tingin mo ba may pag-asa pa na lubusang maipalabas ang involvement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa confidential deposisyon na ginawa ni Ginoong Morales na kanyang in-reveal at related sa dokumentong nagli-leak out sa mga social media, and pati na yung pangingialam ni First Lady Araneta Marcos Lisa sa pamamagitan nila Kumar, nila Picoy na patahimikin o i-bribe si Ginoong Morales para mapatigil ito, at nang hindi nila naipagtagumpay yun, tinanggal si Zubiri para magkaroon ng mensahe na kung hindi ito ititigil ay marami pa ang tatamaan sa mga pwesto sa Senado, lalo na ang mga re-electionist senators. Kuya Eric, Please. mga kababayan, for now, si Lisa Marcos, may reprieve siya. Kasi naka-adjourn ang Kongreso Senideje. Nakapahinga sila. Kaya nga, may reprieve siya. Kung bibitayin siya, binigyan siya ng reprieve ng pagkakataon. So meron siyang reprieve, mga kababayan. Gano'ng katagal ito? Until sa SONA? Kasi ganito yan, mga kababayan. Bawat term, may numero yan. We started with the first Congress and now we're on the 19th Congress, di ba? I think I was a member of the 13th Congress. So itong 19th, I'm not sure kung 19th ba. Sabihin na lang na, 19th ngayon. Okay. 19th Congress, ang isang buong kongreso, isang termino yan, 3 taon. Bawat taon, dinidivide yan into 3 regular sessions. So, the first regular session, ito yung 2022 to 2023. Yes. 2023 to 2024, ito yung second regular session of the 19th Congress. Then third regular session. Ito na yung third regular session. Yung 2024. 24 to 25. Oo. So in between, meron niyang Sine Die adjournment. So usually, ang Sine Die adjournment nasa end of May or early of June. Okay. So sarado, walang business ang sa Kongreso until it reopens again for its next regular session on the third Monday of July. Which is the Ito start yung SONA. SONA ng Presidente. Oo. So kaya merong SONA palagi because yung SONA is actually the opening of the regular session of Congress. So halos pala mahigit isang buwan ito na may Yes, retrieve oo. sila. At dahil dyan, hindi pwede magpatawag ng mga hearing. Hindi magpatawag ng hearing kasi Sine Die adjournment nga, walang Kongreso. Mukhang hinabol talaga ito So, ayun na ang umusga, mga kababayan, sinasabi ni Atty. Kaya nga. Glenn, para tumahimik, mawala ng forum at mawala ng venue. Officially, si Ginoong Morales sa pagsisiwalat ng mga bagay may kaugnayan sa mga iskandaluso na mga bagay sa droga at involvement ng Pangulo ng Bansa. meron siyang reprieve until the third Monday of July, mga kababayan. Pero I suppose, pagbalik niyan, iba na ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Most Hindi na si likely. Bato. Oo. Most kasi magpapalit talaga yan. Oh. In fact, nakikita natin sa report kanina na sila Nancy Binay, sila Binigyan ng bagong binigyan committee. na ng ibang mga committee. So, nagregodon na ng mga committee chairmanships. So, technically, mga kababayan, nakita natin kung hindi po guilty ang ating Pangulo ng Bansa. We're not accusing the guilt, but we are posing the hypothesis na siyang tumatakbo sa isipan ng sambayan ng Pilipino, hindi nga siya magpa-drug test. Ayaw niyang magpatuloy ang committee hearing na nire-reveal yung circumstansya
kung bakit na-involve ang pangalan niya at siya sa target operations with Maricel Soriano doon sa drug operations noong 2012. At inattempt nila na patahimikin, busalan si Ginoong Morales at nang hindi makuha lahat ng ito, ginurgor at tinanggal sa pagka-Senate President si Senate President then Mig Zubiri at pati na po ang pagpapahiring sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa, binanggit ni Atty. Glenn Chong ay hindi mo maihiwalay na talagang doon papunta kung bakit nagkaroon ng kudeta, rigudon sa liderato, pati na po sa pagpapakontempt or papag-cite in contempt at pagpakadetine kay Ginoong Morales. At kahapon, binigyan siya ng Consuelo de Bobo, pinarelease nila si Ginoong Morales. Atty. Glenn, final question before po tayo humingi ng iba pang mga pananaw mo. Gaano kahalaga po sa crusade ng mamamayang Pilipino on accountability, transparency, and integrity to the office of the President na matagal, mahalos isang taon, ay binabagabag siya ng bagahe at iskandalo sa drug abuse, substance abuse, at pati na ang pangingialam ng kanyang asawa on the day-to-day affairs of the government which is illegal and immoral. Mga kababayan, Kuya Eric, itong issue of drug abuse involving no less than the occupant of the highest political office of the land, the chief executive, yung nagpapatupad talaga ng batas, actually presents a moral dilemma. That is the most important thing. It presents as a moral dilemma ngayon. Not only to us as citizens, but sa military establishment, uniform services. Pag sinabi kong uniform services, ito yung police, military, Coast Guard, BJMP, fire, uniform services yan. So, it